Golden State versus Miami Heat Game Preview and Injury Report. Bukas ng Huwebes, ganap na alas 8:30 ng umaga sa Miami, muling uminit ang regular season ng NBA 2026 sa isang kapana-panabik at mataas ang tensyon na bakbakan sa pagitan ng Miami Heat at Golden State Warriors, dalawang teams na kilala sa magkaibang estilo ng laro ngunit parehong gutom sa panalo. Ang Heat, na matagal nang nakabatay sa matigas at walang humpay na depensa, mabilis na opensa mula sa fast breaks at disiplina sa half-court sets, ay muling masusubok ang kanilang kolektibong katatagan laban sa Warriors, isang team na kilala sa malawak na ball movement, sunod-sunod na off-ball screens, at long-range shooting na kayang magpabago ng takbo ng laro sa loob ng ilang segundo lamang. Ang bakbakan ay nagiging mas makulay pa sa pagbabalik ni Jimmy Butler sa kanyang hometown at sa pagtapat niya sa dati niyang mga kakampi, isang kuwento ng emosyon, pagpatunay at muling paghaharap na tiyak na magpapainit sa atmosfera ng arena. Dagdag pa rito, galing ang Warriors sa isang road game laban sa Orlando Magic, kaya't hindi maiiwasan na maging usapin kung gaano kalaki ang magiging epekto ng pagod sa kanilang pagganap sa araw na ito. Gayunpaman, parehong panig ay may kani-kaniyang hamon dahil sa mga injury at pagkawala ng ilang pangunahing players na nagiging salik sa kung paano nila i-a-adjust ang kanilang mga taktika at rotation para manatiling kompetitibo. Para sa Miami Heat, ang kanilang season ay tila isang paglalakad sa lubid na lubos na nakaasa sa mga batang players at role players upang punan ang kawalan ng ilang leader ng team. Pinili nilang umasa sa isang kolektibo at sabayang pagsisikap kung saan ang diin ay nasa walang humpay na depensa, mabilis na pasa at agarang pag-transition mula depensa patungo sa opensa. Ngunit malaking problema pa rin ang kanilang injury report. Si Bam Adebayo ay questionable dahil sa foot injury at hindi pa nakakabalik ng halos 2 linggo. Kapag nakalaro siya, magdadala siya ng lakas at rim protection na lubos na kailangan ng Heat, partikular laban sa Warriors na laging nagbabanta sa pamamagitan ng cuts at movement sa ilalim. Si Tyler Herro naman ay tiyak na hindi makakalaro dahil sa ankle injury at inaasahang makababalik pa lamang pagsapit ng huling linggo ng Nobyembre. Samantalang si Terry Rozier ay out indefinitely dahil sa personal na kadahilanan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nalulugmok ang Heat, taglay nila ang 8-6 record at nakapwesto sa ikapito sa Eastern Conference, kaya nasa loob pa rin sila ng playoff picture at pilit na kumakapit upang manatili. Kagagaling lamang nila sa isang dikit at huling sandaling panalo kontra sa New York Knicks sa score na 115-113 sa kanilang home floor. Sa laban kontra Warriors, aasahan nila sina Andrew Wiggins upang magbigay ng spacing at shooting, si Kelly Oubre upang kontrolin ang paint, umiskor sa ilalim at depensahan ang rim, at si Pelle Larsson bilang spark sa perimeter na may kakayahang makapagbigay ng enerhiya sa opensa. Ang susi para sa Heat ay simple: kung maipapataw nila ang kanilang pisikal na laro, mapigilan ang ball movement ng Warriors at mapasikip ang court para kay Curry at Butler, may tsansa silang magdikta ng tiyempo. Ngunit kung hindi makakalaro si Adebayo, inaasahang magiging butas ang interior defense. At kung wala si Herro, maaaring kapusin sila sa mga clutch shot sa dulo ng laban. Samantala, dumarating ang Golden State sa Miami, dala ang kanilang pamosong estilo, mabilis na assist, tuloy-tuloy na cuts, unpredictable na opensa, at syempre, ang kakayahan ni Stephen Curry na magpapanik ng depensa kahit hindi maganda ang kanyang shooting night. Muling nabigyan ng dagdag na tapang ang Warriors sa pagdating ni Jimmy Butler na tila naging perpektong piraso sa kanilang sistema dahil sa kanyang toughness, leadership, at clutch play na kayang magbago ng momentum. Si Draymond Green naman ay patuloy sa pagiging utak ng kanilang opensa, isang point forward na laging naghahanap ng magandang pasa at hindi natatakot maging emotional upang buhayin ang team. Si Moses Moody ay tahimik ngunit epektibong gumagawa ng mas maraming puntos nitong mga nakaraang laro, at mula nang makabalik si Curry mula sa kanyang naunang injury, tila bumalik ang likas na ritmo ng Warriors. May 3 sunod na panalo sila, kabilang ang 2 dikit na laban kontra San Antonio Spurs, kaya't dala nila ang momentum papuntang Miami. Katulad ng Heat, nasa ikapitong pwesto rin sila sa kanilang conference na may 9-7 record, kaya't hindi lamang ito basta laro, ito ay laban ng 2 team na halos magkapantay ang lakas at posisyon sa standings. May mga injury concern din ng Warriors. Wala si Jonathan Kuminga dahil sa knee injury, na malaking kawalan dahil siya ang pinagmumulan ng explosiveness at athleticism sa wings.
Si DeAnthony Melton ay patuloy na nagre-recover at maaaring bumalik anumang araw, samantalang si Buddy Hield ay questionable dahil sa isang iniindang sakit na maaaring makaapekto sa perimeter depth ng team. Kung hindi makakalaro si JK, maaari silang mahirapan sa physical na forwards ng Miami, lalo na kung maganda ang laro ni na Wiggins at Ware. Sa kasaysayan ng kanilang pagtutuos, bahagyang lamang ang Warriors ang kanilang series record, 37-36, ngunit kamakailan ay mas dominante ang Heat kapag nasa home court sila. Kilala ang dalawang team na ito sa kanilang mabilis, high-octane na laro puno ng three-pointers, cutting action at defensive adjustments na nagre-resulta sa late-game drama. Kaya't hindi nakapagtataka na ang magiging resulta ng laban ay lubos na nakadepende sa availability ng mga pangunahing players at kung sino ang mas epektibong makaka-execute sa huling yugto. Kung makakalaro si Bam Adebayo at nasa magandang kondisyon, maaari niyang pigilan ang drives patungo sa rim at bawasan ang espasyo para kay Steph na mahalaga sa defensive game plan ng Heat. Ngunit sa kabilang banda, tila mas mapanganib pa rin ang Warriors sa kabuuan. Si Butler ay tila sabik patunayang tama ang naging hakbang ng Golden State na kunin siya. Si Curry ay laging isang putok lamang mula sa pagliyab, at ang sistema ng Warriors ay laging nagiging mas mabisa kapag mataas ang stakes. Parehong team ay naglalaro ng mabilis nitong mga nakaraang linggo at dahil dito inaasahang magiging mataas ang tempo ng laban. Ang Warriors, na kilala sa kanilang mabilisang opensa at mataas na volume ng tres, ay tiyak na babanat muli mula sa labas. Sa sistema nila, kapag nakuha nila ang ritmo, mabilis silang nakakabuo ng malalaking run na kayang bumaligtad ng laro sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya naman malaking hamon para sa depensa ng Heat na pigilan ang off-ball movement at maagang shooting na matagal ng identidad ng Warriors. Samantala, ang Heat ay mapipilitang mag-shoot mula sa labas dahil wala sina Hero at Rozier na karaniwang mga clutch scorers ng team. Malaki ang epekto nito sa offensive strategy nila, ngunit kilala ang Heat sa kanilang kakayahang mag-adjust at magdala ng laro sa ilalim ng presyon. Bukod sa mismong laro, maraming storyline ang bumabalot dito. Isa na rito ang pagbabalik ni Jimmy Butler sa kanyang hometown na tiyak na may kasamang emosyon. Ang paghaharap sa former team ay laging may dagdag na intensity at personal stakes. Kasama rin dito ang implikasyon sa standings na nagbibigay ng karagdagang tensyon para sa parehong koponan. Dahil dito, inaasahan na magiging bukas ang court at mabilis ang pace na magbibigay ng maraming pagkakataon para sa exciting plays. Sa huli, sa kabila ng mabilis na ritmo, siguradong magiging matindi at hindi matitinag ang kompetisyon sa crunch time habang parehong koponan ay maghahangad na patunayan ang kanilang kakayahan at manalo sa emosyonal na showdown na ito. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Champagne, he can power around him. Martin a little while ago came up with his 1,000th career steal. Oh,